prepare ourselves for the words of God today. At kanina po ay napaalalahanan na tayo ng salita ng Lord sa ating pong Sunday School. At sa oras na ito, nais ko pong dalhin sa inyo ang mensahe about the power of faith. Ang kapangyarihan ng pananampalataya. At gusto ko pong bigyan ng diin about the mustard seed faith. Lagi pong nababanggit ang salitang mustard seed, ang butil ng mustasa. Sabalit, alam po ba ninyo kung ano ang kaugnayan nito sa ating pananampalataya? Ang ating pong salita ng Diyos ngayon ay nais na magbigay po ng inspirasyon sa atin bilang mga mananampalataya na magkaroon po tayo ng matibay na pundasyon sa Panginoon so that any problem na ating pong makaharap, makasalubong ay ating makayanan. Kanina po nabanggit ni Pastor Ricky na walang Kristiyano na walang problema. And no, may problema talaga mabigat. May problema po talaga katulad ng isang bulok na halos kaya kang patigilin sa paglilingkod sa Diyos. But you know, there is a good message for us today. Faith is so vital to the Christian life that Scripture tells us that, mga kapatid. Without it, it is impossible to please God. It is found in the book of Hebrews 11 verse 6, the Bible said, without faith, it is impossible to God. It is impossible to please God. Yan po lagi, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon sa mga disipulo niya noon. Mga kapatid, na dapat lumaki ang kanilang pananampalataya. Pero ano ang kaugnayan ng mustard seed? Because when we speak about mustard seed, it speaks about the size. The size of the seed. Hallelujah. Pero yung kalimitan po ng butil ng mustasa, sabi ng Panginoon, this seeds could move mountains. Could move mountains. Kaya, alamin po natin, ano po ang ibig sabihin ng mustard seed faith? Sa Bible po, may dalawang mga bersikulo ang nabanggit mismo ng ating Panginoon sa Kristo about the mustard seed. Number 1. In Matthew 17 verses 9 to 20, the Bible said, I tell you the truth. Pag sinasabi ng Panginoon truth, pakinggan po yan. Dahil pag truth kay Kristo, truth talaga yan. Katotohanan po yan. If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Look at the statement of our Lord Jesus Christ. Ito po yung story ng mga alagad na hindi nila napapalayas ang masamang espiritu sa isang bata. And when the disciples inquired of Jesus why they were not able to drive the demon out, Jesus replied, kung magkaroon lang kayo ng pananampalataya sa Diyos kasi laki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat. Hallelujah! Before Jesus Christ said this statement, He said, you have little faith. Iba po yung maliit na pananampalataya kaysa doon sa pananampalataya kasing laki ng buto ng mustasa. Tandaan po natin yan. Sapagkat mayroong object na binanggit ang ating Panginoon na dapat alamin natin kung ano ang kahulugan nila. Sapagkat sa Bible, pag gumagamit siya ng simbolo ang Panginoon sa Kristo, hindi lamang po mismo ang object na yan, kundi ang characteristic, ang purpose ng Panginoon kung bakit nabanggit niya. Halimbawa, ang ilaw. Nabanggit niya kung bakit mahalaga ang ilaw. Nabanggit niya ang asin kung bakit mahalaga ang asin.
Dahil sa substance po ito. Dahil po sa kumbaga component, characteristic nito mga kapatid, na nagbibigay ng halaga as far as Christian living is concerned. Kaya mahalaga pong pag-aralan din natin ang butil ng mustasa. The second one is in Luke 17 verse 6. Sabi po dyan, ito yung time na nakiusap ang mga alagad sa Panginoong sa Kristo. Sabi nila, Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. They were requesting mga kapatid sa ating Panginoon to increase their faith. And Jesus tells His disciples, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. That is the power of faith, mga kapatid. Parang sabi ko, parang hirap, Panginoon, unawain ang mga salita mong ito. But because, mga kapatid, ang pananampalataya ay nagsisimula sa maliit na bagay, nais ng Lord na ating maunawaan kung ano ang purpose niya, bakit nagamit niya. Mga kapatid, ang two references po na ito ng mustard seed that can move mountains, that can uproot trees. But we should not take in these two references literally. Hindi po ito literal, mga kapatid. Symbolical po ito, figurative ito, na sa pananampalataya mo, mauunawaan mo ang kahulugan na ito. Hindi ikaw ang magpapaliwanag nito, kundi ang Espiritu ng Diyos na sumasayo. As Christians, marami po tayong mga pagsubok na nararanasan. Ang iba, mga kapatid, katulad na nabanggit ni Pastor Ricky, yung mamatayan ka ng mahal sa buhay. It's not easy. Yung mag-bankrupt ang negosyo mo, yung hindi ka matanggap sa trabaho, yung mawalan ka ng trabaho, yung ikaw, hallelujah, ay alipin pa rin ang bisyo, hindi madali po yan. Kinakailangan mo ng isang pananampalatayang that can move mountains. Hallelujah. Pero sa book of Matthew, thanks be unto the Lord Jesus Christ, because Jesus assures us that faith, even as small as a mustard seed, is enough to move these mountains. Hallelujah. So what does Matthew and Luke say about the nature and power of faith? Pag tinignan natin ang mustard seed, let's talk about the mustard seed first. As I have said, hindi lamang mismo ang mustard seed ang tingnan natin, kundi ang mensahe ng mustard seed. Ano ang purpose ng Lord sa mustard seed po niyan? Mustard seed can be understood in both practical and symbolic context, mga kapatid. Hallelujah. Mga minamahal, the purpose of a mustard seed can be understood in both, sabi ko nga, practical and symbolic. Grabe rin po pala ang purpose ng mustard seed or mustard plants. Number one, mga kapatid, purpose is culinary uses. Mustard seeds are widely used as a spice in cooking. Nagpapasarap po ito. Hindi lang natin alam. Sino po ang mga mahilig magluto? Alam po ninyo, ang mga nanay natin rito. Sa totoo lamang, wala po ako masabi. Magagaling magluto. Mga nanay, alam niyo po ba na ang mustard seed ay ginagamit niya na pampalasa? Mahalaga po yan sa pananampalataya. Dahil dapat po, amen, malasa po mga kapatid, ang ating pong paglilingkod sa Panginoon para gusto rin natin. Everybody say amen. Hallelujah. Kaya nga, sa lahat po mga kapatid na mga hindi pa alam ito, ang mustard seed, kinagrind po yan, kahit maliliit yan para maging pampalasa. Pangalawa, oil production. Alam niyo naman kung gaano kahalaga ang oil sa Bible. Ginagamit po yan ng pang-anoy. Yung mustard seed po pala are pressed to produce mustard oil, which is used also in cooking and as a massage oil in some cultures. Pangmasahe po ito. Kung mga Kristiyano tayo, sumasakit na po ang kaso-kasuan sa pag-ibig sa Diyos.
this kind of oil ay pwede pong makapagbigay ng relief sa ating mga buhay. Everybody say amen. And this is the best one. Agricultural benefits. Alam niyo po ba na ang mustard plants can be used as cover crops? Plants na po ito, ha? Hindi lang basta seed. Dahil dapat, mga kapatid, sabi ni Jesus Christ sa Matthew 13:31, kapag ang buti ng mustasa ay naitanim at ito'y tumubo at lumaki. So, ibig sabihin, dapat po growing siya. Pag plant po ang pinag-uusapan natin sa mustard seed, pwede siyang gamitin as cover crops. Ano pong ibig sabihin nito? Ang cover crops improves soil health. Nag-i-improve po ito. Pag mayroon ka po palang na itatanim na mustard seed, ang soil po na malapit sa kanya ay natutulungan para makontrol ang pagtubo ng damo. Mayroon palang ganun na plan. Ibig sabihin yung mustard seed in a Christian point of view, para siyang nakakatulong na katulad ng mga pastor na pag nandyan, at least yung mga damo, amen, napoprotektahan mga kapatid para makapasok, hallelujah, sa kawan ng ating Panginoon. At natutulungan din po na mailayo sa mga peste, kasi iba po mga kapatid ang amoy pala ng mustard plant. Hallelujah, hindi maganda siya sa mga peste, kaya lumalayo ang mga peste sa kanya. That is a mustard plant. Glory to God. Baka hindi natin alam po yan. And this mustard plant add organic matter to the soil when plowed under. Pag ito ay binubungkal mga kapatid, at mayroon po mga minamahal na mustard plants po dyan, mayroon po organic matter po siya na nakakatulong po para maging fertile ang soil. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Yan ang mustard seed and mustard plant. Mahalaga po yan. Kaya pala nagagamit ito o ginamit ng Panginoong Jesucristo. Sabi ko na, pagkatalino ng Panginoon, napakabuti ng Diyos. Kung magbabasa ka lang talaga ng Biblia at uunawain mo ang kanyang mga salita, lalato ka talaga. Maunawaan mo talaga ang purpose ng Lord kung bakit gumagamit siya ng mga mga pananalita na may kaugnayan sa ating pananampalataya. Hallelujah! Glory to the living God. Mga kapatid, symbolically mga minamahal, makikita natin na talagang mustard seed is used as a metaphor for faith and the kingdom of God. Jesus describes how the tiny mustard seed grows into a large plant, illustrating how even a small amount of faith can lead to a significant spiritual growth and impact. Hallelujah! Kaya mga kapatid, maliwanag naman yung sinabi ng ating Panginoon. With just a tiny measure of it, the size of a mustard seed could move mountains. Hallelujah! Kaya niya! Mga minamahal. Kaya nga mga kapatid, very clear again, mustard seeds are among the smallest of seeds. Yet, when planted, they grow into large trees. Talagang dapat mga kapatid, ang seed na ito ay lumago. Hallelujah! Hindi lang ito dapat manatiling seed lamang. I believe na lahat ng bagay ay nagsisimula sa maliit na bagay. Katulad ng ating pananampalataya, mga kapatid. Hallelujah! Katulad ng mga negosyo, nagsimula sa maliit, pero may mga negosyo, tingnan nyo ngayon. Katulad ng ating knowledge, nagsimula tayo sa kindergarten, ngayon, lumalawak na ang ating pangunawa. Kaya ang isang tao, mga kapatid, na maliit pa lamang mga minamahal at mayabang na, hindi totoong matalino po yan. Feeling niya lang. Mga kapatid, ang pananampalataya din natin ay nagsimula sa maliit na bagay. Nang tanggapin natin ang salita ng Diyos, ito ay katulad ng isang maliit lamang na butil na naitanim sa ating mga puso. Sa ating buhay, kahit bago pa lamang tayo po naman, pansinin po ninyo,
Mas maraming ang baguhan ang madalas magpatotoo. Do you agree with me? Yes, do you agree with me? Parang may gusto tayong sabihin sa ginawa ng Diyos, bagamat hindi pa natin halos alam, mga kapatid, ang lalim ng salita ng Diyos. Pansinin po ninyo mga kapatid sa ating mga buhay. Kasi may nung naipuna dyan mga kapatid, na pasimula na dapat na makita mo na ang Diyos ay may kapangyarihan. Hallelujah! Pero tandaan po natin mga kapatid, sa konteksto, nung binabanggit ng Panginoon ang mga salita kong ito, sino ang kausap niya? Baguhan ba? No. No. Sino? Mga disipulo. Kahit mga disipulo pa sila, gusto ng Lord ay ipaalala sa kanila that their faith must be like a mustard seed. Dapat lagi nagsisimula sa maliit na bagay. Pastor, why? Sapagkat sa maliit na bagay din natin nakikita na napakalaki ng ating Diyos na binagay. Hallelujah! Magsimula sa mustard seed, hindi sa walang pananampalataya. Hallelujah! Nais ng Panginoon na ihanda ang mga disipulo, mga kapatid, sa isang mas malaking responsibility upang magamit nila ang pananampalataya na ito, mga kapatid, na naihasik sa kanilang mga puso. Dahil alam ng Panginoon na aalis siya. The faith, mga kapatid, na naipunla ng Lord sa mga disipulo, dapat lumaki. Kung gusto mong gamitin ka ng Diyos, dahil alam ko, mga kapatid, hindi lamang dapat magtapos sa buti ng mustasa ang pananampalataya. Dapat, yan po, ay maging isang puno ng mustasa. Sinabi ng ito, in the book of Matthew 13:31, pag ito ay lumaki, ito ay nagiging makinabang. Kaya sa paglilingkod natin sa Diyos, our faith must grow. Our faith must be developed para makita natin ang power ng pananampalataya na ito na galing sa Panginoon. How can you pray effectively if your faith is weak? How can you share the Word of God if your faith is so little? Hallelujah! Ibig sabihin, mga minamahal, napakahirap kung ang iyong pananampalataya is stagnant. How can you give if your doubt is bigger than your faith? Dapat talaga nag-grow. And this faith, like a mustard seed, must be planted also in the fertile soil. Dapat ang salita ng Diyos ay matalim saan? Sa puso ng tao, hindi sa isip lamang. Upang ito ay tumubo, lumaki, at magbunga. And this growth process reflects the journey of our faith. Everybody say amen. We start with a small seed of belief, and with nurturing, it can grow into a strong and life-giving force. Hallelujah! Ako po ba, mga kapatid, kung hindi po hinangad ko na palaguin ng Lord ang faith ko, kasi ako bang mag-preach? I am not saying na ang faith ko, mga kapatid, ay napakalaki na. Pero nagsimula po ito sa maliit na pananampalataya. Hallelujah! Like a mustard seed. Kumusta mga kapatid ang ating pananampalataya? Kapag may problema ba sa buhay, ikaw ba yung taong sobra pa rin nag-aalala? O ikaw na yung Kristiyano, mga kapatid, na very positive, may magagawa ang Diyos, sabi na kanina sa Sunday School, kahit may pain, kahit may sufferings, may purpose ang Lord. Do you see? Ikaw ba yung mananampalatayang mas inuuna pa yung outing kaysa sa araw ng pagsamba? Minsan may ganun pa rin mananampalataya parang kahit alam niya namang hindi gaanong kahandagahan, parang kasiyahan. First is first. First is first. O ikaw na yung mananampalatayang buhay mo na talaga ang dumalo sa church. Para bang pag hindi ka nakadalo ng Sunday service, parang may kulang. Hallelujah.
Ikaw ba yung mananampalatayang kaya nang magpatawad kahit alam mo na ikaw ang nasaktan? This is about faith. And this is the power of faith. Hindi madali yun, mga kapatid. Ibig sabihin, mga minamahal, kaya. Because you can move mountains. If you have that kind of faith, hindi ako ang may sabi niyan, si Jesus. Dapat lang makita natin yung mustard seed, mga kapatid, na simbolo ng pananampalatayang may buhay. Yun po ang kaibahan ng pananampalatayang maliit na walang mustard seed. Ang mustard seed kasi ay buhay. Kahit maliit po yan, buhay. Yan po ang gusto ng Diyos sa atin. Maraming mga nananampalatayang patay po, mga kapatid. Walang pakiramdam. Pero ang isang mananampalataya, mga kapatid, na katulad ng isang mustard seed, buhay po yan. Aware po siya na mahina ang kanyang pananampalataya. That is why the Bible requested, hallelujah, sa Panginoong Jesucristo, Jesus, increase our faith. Everybody say amen. Mga kapatid, another important thing that we must understand is the mountain. Nabanggit kasi nabanggit yung butil ng mustasa at sinundan po ito ng bundok. The mountain, as a metaphor, mga kapatid, ay ginamit ng Panginoon to explain life's challenges. Talaga ba, mga kapatid, pag sinabi natin bundok, yan po ay problema. May awit kasi niyan eh. Kahit bundok man ang aking pagsubok. Diba may awit yan? Hinanap, pinakyat ng pag-ibig. Talagang pag sinabi ng bundok, matataas. Minsan ganun ang problema natin at may mga tao po, mga kapatid, na talaga may ganung problema na halos hindi po makabangon. Hindi mo pwedeng sabihin na meron po talaga, mga kapatid. But today, mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo that there is power if you have faith like a mustard seed. Sa mga kasapalapak sa Panginoon, we can overcome personal problems, sometimes crisis of belief. Minsan may pa tayong mga iba't ibang paniniwala. Minsan naaapektuhan tayo dahil nai-influence pa rin tayo ng maling pananampalataya. Mga barriers, mga kapatid, minsan kahit mananampalataya na tayo, may bisyo pa rin. Kaya, sabi ng Lord, kaya mo sabihin sa bundok na ito, that bundok, that mountain, speaks of big problem. Gusto ng Lord sabihin na kaya ilipat ng Lord ang posisyon, ang sitwasyon ng bundok na yan. Kung laging nakatabi yan sa iyo, kaya yan tanggalin yan ng Panginoon. God could uproot that problem. Do you agree with me? Sa lahat ng naniniwala, palakpakan sa Panginoon. Hallelujah. Again, in the scripture, mga kapatid, mountains often symbolize substantial obstacles or challenges. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa mga lagad, I tell you the truth. I tell you the truth. Pero ginagawa ko po ito, sabi ko sa Lord, kung tutuusin, Panginoon, talaga, wala talagang mahirap sa iyo eh. Kung kami lang talaga ay maniniwala, pananampalataya. Iyan po talagang nakita ko, and that is what God is actually speaking to me. I tell you the truth. Sabi ko nga, habang binabasa dito, para bang sininilig ko na parang Jesus Christ is talking to me. Romel, I tell you the truth. If you have faith as small as a mustard seed,
You can say this kind of problem. You can say this big problem. Move from here to there, and it will move. Roman, nothing will be possible for you. Sa malakas sa balakpak for God. Hallelujah. Praise the Lord. Sa malakas sa balakpak for Him alone. Mountains. Mga problema. Ano po yan? Mga kapatid, alam ko, personal na problem meron ka. Na minsan hindi mo sinasabi sa iba. Minsan, financially, alam mo na meron kang nararamdaman na parang hindi sapat. Relasyon sa iyong maybe mahal sa buhay, sa family, meron eh. Even yung emotional problem, meron yan. Marami pong mga kabataan na nadidepressed because of emotional problems. And that is mountain, mga kapatid. At marami po mga minamahal na bakit ni Pastor Ricky. Isa hindi makayanan. May mga nangyayaring hindi. Kaya mga kapatid at nakakalungkot. Pero again, the good news is God is telling us the truth. That if we have this kind of faith, like a mustard seed, we can move the problems. We can uproot the problem. Mga kapatid, nahihirapan pa rin po ba tayo na ayusin ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon? Tayo po ba yung parang lagi pa rin nagdadalawang isip? Tayo po ba yung konting problema, bumibigay na kaagad? Nais ng Diyos, mga kapatid, at sa lahat ng nanonood ngayon, ng isang pananampalatayang lumalago, lumalaki, katulad ng puting ng mustasya. Anong ibig sabihin ng pastor? Faith in action. Yan ang ibig sabihin po yan. A growing seed means faith in action. Obedience is a necessity, I think. We must be obedient to Christ. Our journey of faith will be incomplete without considering the necessity of our obedience. Faith and action must go hand in hand. Yan ang gusto ng Panginoon. Because yan ang true faith, mga kapatid. True faith is not passive. True faith involves active participation. Pag sinabi natin active participation, if you're a Christian, dapat may Bible study ka. Dapat may prayer ka. Dapat may fellowship ka. Dapat may giving ka. Dapat may sharing. Those are activities na nais ng Lord na makita sa atin upang patuloy na maranasan natin ang isang faith na katulad ng mustard seed that can move mountains. A mustard seed will not grow unless it is planted and tended. Kaya nga, nung binasa ko rin po, mahaba kasi yung pagpapalago ng mustard seed. Dapat pala ng pastor alagaan talaga ito. Especially pag tubo pa lamang siya, yung germination period. Dapat alagaan po ito. Similarly, our faith will not move mountains unless we act upon it. Napakalaga po yan. Pastor, mayroon ka bang example niya sa Bible? Yes. Very, very clear that Noah made an ark. Passive po siya. Why? Hindi hinintay ni Abraham ang malakas na ulan bago siya gumawa ng arka. Nung pagdating ng ulan na malakas, gawa ng arka. Sa malakas sa malakpak, Christians, all praise glory. All praise glory. Everybody say amen. Amen. Another thing, Abraham offered Isaac. Alam po ba ninyo, nasabi ng Biblia, maaga pa lamang,
nagmamadaling umalis si Abraham para ihandog ang kanyang anak. Passive. Passive. Hallelujah. And another, dami nito Moses and also the Israelites passed on the Red Sea. Bago pa po abutan sila, Moises at mga Israelita ng Paraon, di po ba tumawid na sila? That is passive. Hindi yung hinintay na nila, malapit na, malapit. Makakita pa lang nila mga kapatid. Hallelujah. Active, please, active. That is active, not passive. Because active means, hallelujah, bago mo gawin ang isang bagay, mga kapatid, hallelujah, dapat hindi ka na naghihintay na mayroon na kaagad na nangyaring masama. Okay? I repeat, active dapat. Amen? Active dapat. Not passive. Because ang passive mga minamahal ay pag mayroon nang nahulog sa manhole sa kabuna, lalagyan ng harap. Di po ba? Pag nagpa-BB ka na 150 over 100, saka na magsasabing dapat fruits. No brands. Sa lahat po ng nanonood, but it is active. Amen. Ito po mga kapatid, si Moses, sabi ko nga, nung makita niya agad ang Paraon, nakita nila na mayroong dagat na pula. Pero nung mahati po yun, nakakatakot yun. Sapagkat nung binasa ko po ang commentary nito, napakalakas ng hangin. Hangin kasi ang hati doon, if you're going to read the Bible, strong wind. Ikaw, kung may pananampalataya ka, ano ang una mong gagawin? Di po ba magdadalawang isip ka? Pero active ang faith ni Moses. Sapagkat inutusan siya ng Panginoon na iunat niya ang kanyang tungkol sa Bible, mga kapatid, said, na hati ang dagat na pula. Amen. At tumawid sila. Kaya napansinin po ninyo, kailan namatay si Paraon at ang mga sundalo? Nung nakatawid na sila. Tara naman natin dito. Namatay sila mismo sa dagat na pula. Kaya mga kapatid, faith, again, is active, not passive. Everybody say amen. Kaya nga sabi ni John, while it is day, for night is coming, when no one can walk. That is active. Kasi darating ang gabi. Sabi ni John. Kaya habang maaga pa, lumuwak na. Palagpakan natin. Everybody say amen. Naranasan mo na ba, mga kapatid, na dumalaw sa isang taong may sakit at hindi mo nabahaginan ng salita ng Diyos? Tapos, kinabukasan, nabalitaan mo na matay. Hindi po ba nakakaramdam ka ng pagsisisi? Sino po nakakaramdam? Sana nabahaginan tumantang ng kaligtasan. Faith in action is needed sa paglilingkod sa Panginoon. As Christians, let us more be proactive and exercising our faith. Dito mo kasi makikita ang kapangyarihan ng salita na nagsasabing, you can move that mountain from here to there. Yan po mga kapatid. Kasi kung wala mga minamahal na action, hindi mo makikita ang pagkilos ng Panginoon. Hallelujah! Pansinin po ninyo na sinabihin ng Panginoon si Moises, pumunta ka sa Paraon, sabihin mo, let my people go. Di po ba? Pumunta si Moises. Yan ang pananampalataya. Kaya sa paglilingkod natin sa Diyos, dapat po ang faith natin must be accompanied by action. There are two signs. Dito ko po tatapusin ang mensahe ng Panginoon. There are two signs of faith that moves mountain. Number one, do the words you speak correspond to the Word of God? Dapat kasi mga kapatid, in line
yung sinasabi natin sa salita ng Panginoon. Kaya nga, sa Bible makikita po natin na sinasabi ng salita ng Diyos. Even Jesus Christ said to the devil, "It is written." Amen. It must correspond. Amen to the words of God. Palampakan natin. And number two, do your actions correspond to your faith? Yung ginawa ni Abraham kay Isaac is relative to his faith. Relative. Hallelujah. Why? Kaya ni Abraham na ihandog si Isaac. Everybody say amen. Kaya niya. Dahil maaga pa mga kapatid, naghanda na po siya upang pumunta sa isang bundok, mga kapatid ng Moriah, para ihandog si Abraham. Why? Dahil malaki ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Woo! Everybody say amen! Hallelujah! Glory to the living God. And for my conclusion, let us commit ourselves to nurturing our mustard seed faith, confident in its ability to move the mountains in our lives. We must be confident as Christians because it is written. Put our faith into action. Remember, with faith in God and obedience, nothing is truly impossible. Sabi ko. To God be the glory. Hallelujah. Tatayo po tayo. Hallelujah. Yes, Lord. Let us pray, Lord Jesus, salamat sa mga salita mo na nahaya. At sa oras na ito, Panginoon, ihanda mo na po ang bawat isa po sa aming gagawing Holy Communion or banal na hapunan na iyo, Panginoon, inuutos sa iyong pamilya.